apat na checking binabanggit po ninyo? Ang tanong ito ni Chua, hindi mo nga nag-testify na apat na cheque, 125 million. Ito is tinatanong na naman niya kung how much po ba? How much ba? Palagay ko si Kong Chua, wala nang maitanong. Gusto niya lang humaba medyo yung air TV time niya. Admitted na po yun na ng kabila din na regular, in the course of their regular functions. Ito sa mga bag na naman ha. Parang yan ang alam mo, kaya hindi tinatanong yan ng mga abogado Because that's irrelevant kung saan niya sinakay yan. Kung nilagay niya yan sa maleta, na 5 maleta, it doesn't matter. Because na-prove na nag-withdraw ng cash yung disbursing officer at nandyan yung manager. So there's nothing kababalaghan about that. Kababalaghan pa ba yun kung saan pinasok na duffel bag at kanino galing yung duffel bag? Yan kaya po hindi nagtatanong ng ganyan yung mga abogadong senador dahil alam na po nila that that's irrelevant. Kung maalala po ninyo. Nag-start po ako sa Land Bank Shaw Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024. Okay. Now, Madam Kay attorney. Magandang umaga sa attorney. Welcome sa Usapang Matino. Magandang umaga. Explain natin sa mga nakikinig at nanonood na ano yung pinoprove ni Attorney Congressman Chua. Pinipresent niya itong retired na land bank manager para si Violeta Constantino. Mag-prove siya na may 4 na cheque na in-encash ang 125 million na 4 na cheque. In-encash ng SDO. Wala pong normal po 'yan sa transaction sa gobyerno ha. Dati akong nag-commissioner at ng COA at COMELEC. Normal po 'yan na yung cheque nanggagaling talaga sa land bank kasi government funds 'yan. Land bank is the only government bank. Ngayon, yung cheque, ito, ang testimony niya na in-encash ng SDO. So, yun lang po yung testimony niya dyan. It doesn't prove anything else except na yung 4 na cheque na 125 million ay in-encash ng Special Disbursing Officer. Normal naman po yan. Kasi bawat ahensya po, mayroong Special Disbursing Officer. Siya ang responsible doon sa paggagasta at kung kanino niya binigay, may mga voucher po yan sila. Yan lang ang testimony niya dito na siya yung na may 4 na cheque na in-encash doon sa branch niya nung siya ay land bank manager doon. Ngayon retired na siya. So this is one of the checks. Yes, Your Honor. Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up. Ang ibig sabihin ng they stipulate ay para po mapaigsi na itong prosesong pagtatanong ni Congressman Chua. Umaamin na o inaamin o in-stipulate by agreement ng Defense Counsel na yung mga cheque na yan ay authentic. Yung exhibit ng prosecution na yung mga cheque na yan ay authentic, land bank, tama, at ang testigo ay may kakayahan or capability or ability na mag-identify ng mga cheque na yan bilang dating land bank manager nung na-encash yung mga cheque na yan. Para mapaigsi lang po ang trial sa dito lang tungkol sa 4 na cheque na ito. Ang ginagawa ngayon ni Kong Chua, pinapa-prove sa witness na yung mga 4 na cheque na yan ay na-encash at kung sino yung mga teller. Yan lang yun. Wag kayong maguluhan dyan na parang ang daming perma. Siyempre, cheque yan sa laki ng halaga na yan, marami talagang pipirma. So, ang sinasabi ng witness na yan yung mga pirma ng teller na nag-post, ganitong petsa, ganyan-ganyan. Lahat yan to prove na withdraw nga yan. Na-encash nga yung tig 125 million na yan
na cheque para sa Office of the Vice President. Yan lang yung testimony dyan ng retired land bank manager na yan. Kaya wala hong masyadong pasabog kasi yung testimony niya, proof po yan na totoo na winidraw or in-encash yung apat na cheque under the Office of the Vice President, winidraw po or in-encash ng Special Disbursing Officer. Siyempre po, i-encash niya yun kasi disbursing officer siya eh. Paano ka naman magdi-disburse kung yung cheque ang cheque din ibibigay mo? Cash po talaga ang dinidisburse ng Special Disbursing Officer sa mga empleyadong naatasan na mag-disburse ng expense na yan. Yan lang po ang testimony dyan. Hindi po yan ibig sabihin na kinuha niya, in-encash niya, at saka tinakas niya o ninakaw niya. Yan lang po na in-encash yung apat na cheque ng Office of the Vice President ng kanilang Special Disbursing Officer. Normal po yan. Kung maalala po ninyo. As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po. 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan? Nasa lower right po portion. Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay? Yun po, 06 Feb 2023. 06 Feb 2020. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo? Nung araw po ng encashment po niya. Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque. With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no? The verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment. To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same. Your Honor. So, if you're willing to stipulate... Nag-stipulate na naman si Attorney Poa na ni VP Sara kasi ang gusto ni Chua isa-isahin niya Parang gusto niya yata matagal ang airtime niya dito sa TV. Kaya sinabi na lang ni presiding Senator Escudero na ito ba ay part ng stipulation mo o gusto mong stipulate ito? Sinabi ni Attorney Poa na opo, stipulate na po namin na lahat na po ng perma na yan ay regular po yan. Yun po yung mga empleyado ng Land Bank para mapaigsi na itong presentasyon ni Congressman Chua. Performance of duties, and the date of encashment is April 25, 2023, correct? That's correct, Your Honor. And insofar as Land Bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023, correct? Stipulate, Your Honor. So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua. Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's A, that's 1,
for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, Roman numeral 1-28-B, -1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P, Roman numeral 1-28-C, -1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, Roman numeral 1-28D, -1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now, Duly noted and entered into the records. You may Now- proceed when you're ready. thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo? Ang original copy po ng mga check-in nito ay na-shred na po siya. Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo? As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sinishred na. Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sinisred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred? Bakit ba tinatanong pa ito? Kasi na-admit naman ina-admit naman ni Attorney Poa na stipulated na yung mga pirma dyan at yung cheque na yan ay tama at under the regular functions of the bank officers. Tinatanong pa niya bakit daw shred, mga kababayan, shred, ibig sabihin mo yung mukha ko, ilabas niya. yung shred, ibig sabihin ng mga kababayan ay ginugupit na. Kumbaga ay tinatadtad na at binabasura na kasi more than 1 year na yung cheque. Yun ang sinasabi ng witness dyan. Pero meron silang digital copy, ayan meron silang scanned copy na tinatago ng bangko. Wala pa ring problema, normal pa rin ang lahat. Pero yung tanong ni Kong Chua na bakit sinisred, hindi ko alam bakit pa kailangan tanungin yan Alam niya naman, nag-present naman siya na wala na yan, na-shred na, pero may digital copy. Sana tinanong niya, itong digital copy po, saan po ito nakatago? Kasi certified copy lang yan Hindi naman yung first na document na scanned in the digital bank of the system ng bangko. Certified copy yan ng digital copy. Ayan. Continue na, Attorney Chua. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay? Ako po, ang tinatawagan niya. Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from Cash Department ng OVP? Bali siya po yung liaison ng OVP from the Cash Division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila. Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Miss Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior? Opo. Bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment? Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that much po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, kino-communicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po. So pagkatapos po,
mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Queenie Masangkay po na available na po yung cash sa branch. Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan, si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po? Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Costa at Mr. Ortonio. Paano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio? Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po. Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari? Take note kayo ha. Take note tayo na ang pay ng check ay si Acosta, yung Special Disbursing Officer. Lahat ng cheque na yon, hindi yon nakapangalan kay VP Sara. Ulitin ko ha. Ayan nag-testify na yung dating Land Bank Manager na yung mga cheque na yan nakapangalan kay Acosta na siya ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Hindi po nakapangalan kay VP Sara yung mga cheque na yan. Yan po ang testimony ng Land Bank Manager na yan. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Na-forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash. Okay. So pag-forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Miss Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Miss Gina Costa para tanggapin na yung cash. Si teller po ang tumatawag Okay. po. Tatawagin ni teller si Miss Gina Costa para Ipa-receive na po yung ipa-receive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong i-inform ni teller si Miss Gina Acosta? Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo? Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Ortonio. So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po? Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive doon sa cheque po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali, 125 packs po yun. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa At tinatanong pa ni Chua kung anong klaseng bag ba? Bakit? Maleta ba yung hinatid doon? Ano ba pinoprove mo kung Chua? Na winidraw ang pera? O na-prove na. Bakit kailangan tanungin mo pa kung anong bag, anong klaseng bag ang pinaglagyan nila? Hindi na yan relevant. Kasi medyo interesado kami dyan sa mga maleta. Kung maleta kickback yan sa flood control. Pero tinatanong niya, anong pong klaseng bag ang pinaglagyan?
Parang may ibig siya sabihin doon na may illegal na pangyayari. Bakit may sarili silang bag na dala? Siyempre po, mag-i-encash po sila ng pera doon sa land bank. Siyempre nagdala na po sila ng kanilang bag para maging secure naman dahil hindi naman nagbibigay ng bag ang bangko. Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po? Wala po, sir. Bakit po wala? It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin. Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness? In case po na for safety and security measures din po, para po hands-off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po. Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa 4 na checking binabanggit po ninyo? Ang tanong ito ni Chua, hindi mo nga nag-testify na 4 na cheque, 125 million. Ito is tinatanong na naman niya kung how much po ba? How much ba? Palagay ko si Kong Chua wala nang maitanong. Gusto niya lang humaba medyo yung air TV time niya. Admitted na po yun na ng kabila din na regular, in the course of their regular functions, itong mga land bank officers na ito ang nagpirmahan dyan sa cheque. And now, ang testimony ng land bank manager is, pinasok na nga po nila sa kanina, nabilang na, nabigay na yung 125 million sa, let's say, bawat cheque, 125 million, 125 na pakete kasi tig 1 million bawat pakete at nilagay na po ng taga-OVP nung nag-receive sa kanilang bag. Kaya di naman nag-o-object si Attorney Poa, which is correct. Kaya mo na yan siya, Attorney Poa. Mag-cross-examine ka na lang mamaya. Kasi medyo, even the witness is already bored with these questions. Paulit-ulit po. 2023 with ending 245511. Face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023. The face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end. Yeah. Tanyo, nothing to cross. Ang galing ni Attorney Poa. Hindi na siya mag-cross-examination kasi ina-admit naman nila na yung mga cheque na yan ay genuine yan naman talaga mga cheque na inisyu ng Land Bank sa Office of the Vice President. Pero ang payee dyan, yung Special Disbursing Officer at siya mismo ang nag-encash niyan. So, ako as a practicing lawyer before, I agree na there's nothing to cross-examine. Wala naman pong dyan, kababalaghan dyan. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa SHO? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP. Opo. So, hindi lahat dyan may account ang OVP? Wala na po akong alam. Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ng account dyan? Actually po, na-transfer lang po sa amin ang
ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong. Nako, hindi po tinatanong ng Land Bank Manager pag government agencies po ang aray ko po, Senator Tulfo. Bigyan niyo po ng 10 minutes pa si Senator Erwin Tulfo at napakahaba nitong tanong niya. Parang may ibig siyang itukoy na bakit dyan sila nag-open sa inyo ng account? He's trying to find out na may kababalaghan dyan o kunaibans. Magtatanong po siya, hindi po ba extraordinary na ganito kalaki? Ay nako, Senator, tingnan mo yung COMELEC kung hindi ka ba wala yang 125 million na yan in confidential funds. Si President BBM nga, billion ang confidential funds eh. Hindi, that's not something to, hindi nga yan kasya sa 3 maleta eh. Yung 125 million mo eh. 125 lang yan ang pakete eh. Bakit? Kung lahat din naman po sa Land Bank talaga. Kasi yan ang government bank. Tsaka hindi po kababalaghan na 125 million bawat cheque. Kasi kung ano po ang nasa account nila, pag pinasok po yan ng DBM na for release na po yan sa kanila, pinapasok po yan ng gobyerno sa account ng OVP. Wala naman pong kababalaghan dyan na nag-withdraw sila ng ganyang 125 million dahil yun po ang amount sa cheque na in-issue ng gobyerno sa Office of the Vice President. Madam Witness, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po Tungkol sa mga bag na naman ha. Parang yan ang alam mo, kaya hindi tinatanong yan ng mga abogado eh. Because that's irrelevant kung saan niya sinakay yan. Kung nilagay niya yan sa maleta, na 5 maleta, it doesn't matter. Because na-prove na nag-withdraw ng cash yung disbursing officer at nandyan yung manager. So there's nothing kababalaghan about that. Kababalaghan pa ba yun kung saan pinasok na duffel bag at kanino galing yung duffel bag? Yan kaya po hindi nagtatanong ng ganyan yung mga abogadong senador dahil alam na po nila that that's irrelevant. So, tuloy-tuloy lang po ang coverage